LGBTQ member na nagpahiya sa waiter. Magpa-public apology na nga ba? Tara't na't panoorin. Nahimasmasan na ang Cebu-based personality na si Jude Bacalso na nag-viral kahapon dahil sa ginawang pagpaparusa sa waiter dahil tinawag siyang sir. Inamin niyang nakipag-ayos na siya sa may-ari ng restaurant kung saan nagtatrabaho ang waiter na kanyang pinagalitan at pinatayo umano ng 2 oras sa kanyang harapan. Sa aming pananaw, walang masamang intensyon ang waiter sa pagtawag ng sir kay Jude kahit pa halatang miyembro siya ng LGBTQIA+ community. Maraming nakaisa sa food server at naging biktima ng kaliwat kanang bashing si Jude Bacalso. Ang maganda sa kanya ay siya na ang nagkusang umayos sa problema at ikinuwento niya sa kanyang Facebook account na maayos na ang lahat. Bungat ni Jude, kanina tahimik kong inareglo ang issue kasama ang pamunuan ng restaurant, isang crew at ang store supervisor na naroon kagabi. Hindi naroon ang waiter na nakasagutan ko. Matapos naming ipaliwanag ang aming mga panig, natutuwa akong ibahagi na nagkasundo kaming magpatupad ng mas inklusibong mga hakbang sa restaurant. Narealize ko rin sa aking nasidhing pagtaguyod ng aking advokasya. Sana'y nagpakita rin ako ng kaunting kabaitan na sa kasamaang palad ay nawala sa gitna ng gulong ito na naging pampubliko nang wala kaming kaalaman. Nagbigay ako ng personal na paghingi ng tawad sa mga naroroon at humiling na sana'y magawa ko rin ito sa nasabing waiter. Ginagawa ko rin itong pampubliko dahil naging pampublikong usapin na ito. Gusto ko ring bigyang diin na palaging pinagtatanggol ng pamunuan ang kanilang mga tauhan at patuloy na nakikipag-ugnayan sa akin para sa kapakanan ng kanilang mga empleyado na itinuturing nilang pamilya na alam ko mula sa kanilang kasaysayan. Ani Jude. Samantala, nilinaw niya na hindi niya pinatayo ng matagal ang waiter, kundi kusa daw itong ginawa ng lalaki habang nagpapaliwanag siya tungkol sa gender sensitivity issue at habang tinatawagan ang namamahala ng restaurant. Sa pahayag ng supervisor, sinikap nilang paglingkuran ako kahit mahirap ito para sa kanila. Gusto ko ring ipaliwanag na hindi ko inutusan ang waiter na tumayo ng matagal. Kusang loob niyang pinili na tumayo sa harap ko habang hinihintay namin ang tugon mula sa pamunuan ng aking tinawagan. Saad ni Jude. Humingi ng paumanhin si Jude sa lahat ng nasaktan niya dahil sa kanyang mga binitawang salita sa staff at sa mga customer na nakasaksi. Humihingi rin ako ng paumanhin sa iba pang staff na nadismaya sa nangyari, pati na rin sa mga customer na naroroon. Ito ay malaking bahagi ng pagpapakumbaba na kailangan kong tanggapin dahil ako'y nagkamali. Naway magsimula tayo rito. Tulad ng sinabi ng supervisor, sa isang mahirap na daan patungo sa pagkakasundo at sana'y payagan ninyo kami at ang iyong mga sarili na matuto at maghilo mula rito. Muling nag-viral ang post na ito ni Jude dahil sa loob ng 4 na oras ay umabot na ito ng 12,000 engagements, 2,600 comments at 2,300 shares. Binasa namin ang mga komento ng netizens at medyo nakakalungkot na kahit humingi na ng paumanhin at nagkaayos sa sina Jude at ang pamunuan ng restaurant, hindi pa rin siya lubos na napatawad ng kanyang mga kababayan sa Cebu. Narito ang ilan sa mga reaksyon. Mula sa Bisaya Bitter Quotes, "It was he who chose to stand in front of me. Nobody would choose to stand for 2 hours. Humble yourself, good. Kay life has its way of humbling us." Samantala, may nabuksang issue na hindi na bago ang insidenteng ito dahil may mga nagawa na rin dati si Jude. Base sa kwento ng kababayan din niyang taga Cebu na si Jason Dawson. Anya,
Apparently, you have mistreated other people. 2. Security guards, school staff where you were invited as a guest speaker, tech people at events, other hosts, etc. If all these people came forward, how would you apologize to them? Get off that high horse and humble yourself down. The most honest and sincere apology is a changed attitude. Baka may gusto pang ipaliwanag si Jude Bacalso hinggil sa issue at bukas ang aming team para sa kanyang panig. At dyan nagtatapos ang ating chika for today. Ano kaya sa tingin nyo ang nangyari? Mag-comment lang dyan sa ilalim at huwag kalilimutang pindutin subscribe at bell button para lagi kayong ma-notify kapag nag-upload ako ng pinakabago at umaalab na chika. Pakipindot na din ng like at share button para marami pang ma-upload kagaya ng ganitong content. Yun lamang at paalam!